Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ito po ang mga DD shit ay nagpakalat na naman ng fake news. Kasi itong si First Lady Liza Araneta Marcos ay namataan po na namamagayong mata. At sabi po ng mga DD shit, nung kanilang mga trolls at mga vloggers, ito raw si First Lady ay ginulpe mga kababayan. Kaya merong black eye. O kung si Sara Duterte ay may tapya sa liig, ito naman si First Lady ay may black eye. At ang kwento-kwento dyan ng mga DD shit, ng mga fake news ay ginulpi raw itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Nakita po yan mga kababayan dito po sa sa programa dyan po sa lungsod ng Maynila. Na kung saan itong si Manila Mayor Rani Lacuna kasama po si President Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos ay pinangunahan po ang inauguration nitong Ilog Pasig Phase 3 project dyan po sa Intramuros, Maynila. Ito raw programang ito marks a key milestone in the ongoing efforts to revitalize its historic waterways. Ayan mga kababayan. Ganito po ang dapat ang iboboto nyo dyan sa Maynila. Yung sumusuporta po sa gobyerno. Sumusuporta po sa adhikain ng presidente at ng administrasyon. Dapat yan po iboboto nyo dyan sa Maynila. Hindi po yung naninira po sa gobyerno. Yung gusto pong agawin ng kapangyarihan sa gobyerno at walang ginawa kundi magpakalat ng fake news. Kaya kung ako sa inyo, wag po kayong pipili ng pro-China. Wag po kayong pipili ng pro-Duterte. Wag niyo pong hayaan na kayo po ay matulongges yan po sa Maynila. Ang iboto niyo po ay yung nakikipagtulungan sa gobyerno. At ito namang gobyerno ay talagang bukas na bukas ang kamay na tulungan itong lungsod ng Maynila. Alam niyo ba ang epekto kapag ang binoto ninyo o ang manalo dyan sa Maynila ay hindi po kaalyado ng presidente? Alam niyo mangyari sa inyo? Nga kayo. Hindi katulad kapag nanalo si Mayor Rani Lacuna, mga kababayan, madali po siya makakalapit diyan po sa sa administrasyon. At every time nahihiling ang pamunuan ng lungsod ng Maynila, bukas kamay itong pamunuan ni Presidente Bongbong Marcos. Huwag po kayong pipili ng kalaban ng administrasyon. Nako mga kababayan, sabihin ko sa inyo, mahihirapan kayo. Tapos pag pinanalo ninyo yung kalaban ng administrasyon, isisisihin nyo presidente kasi hindi kayo natutulungan. Hindi. Kasalanan nyo yan. Kasi namili kayo ng kandidato na hindi sumusuporta sa gobyerno at ganun din, hindi ito din susuportahan ng gobyerno. Pumili po kayo ng iboboto dyan sa Maynila, yung kumbaga malapit sa kusina ba? Ganun. Real talk lang mga kababayan. Alam nga namang kakampi mo, kumakalaban sa gobyerno, tapos yung gobyerno bawat hiling mo ibibigay. Siyempre, teka, titingin sa iyo yan, sabihin, teka, hingi ka ng hingi sa amin hindi mo naman kami sinuportahan dati. Ang sinusuportahan mo, kalaban ng gobyerno. Ang nasa paligid mo, kalaban ng gobyerno. Sigaw kami ng sigaw na labanan natin ng China. Tapos kayo, yung kakampi mo, pro-China. Siyempre, magdadalawang isip ang administrasyon. Ang administrasyon mga kababayan hanggang 2028 pa. So kung sakaling ipanalo ninyo yung pro-China, pro-Duterte, nga kayo. Kaya dapat mga taga Maynila, piliin po ninyo si Mayor Rani Lacuna. Ayan mga kababayan, tingnan nyo. Yan po ang mayor. Yan po ang dapat yung suportahan. Dahil itong Mayor Rani Lacuna at ang Asenso Manileño ay talagang full support sa gobyerno at ito namang gobyerno ay full support dyan po sa kanilang grupo. Kaya saan pa ba kayo? Dito na sa sa pro-government. Diba? Hindi yung anti-government at pro-China. Speaking of China, yung mga BBM vloggers dyan na nasa China, ingat kayo dyan. Kinakalaban nyo China, sigaw kayo ng sigaw, nalaban kayo sa China, tapos diyan kayo sa China pupunta. Ingat kayo. Hindi, pwede ka naman mamasyal Wala namang masama dun
O, ilan daw sila? 10 vloggers ng BBM nandun sa China. Ingat kayo, machichismis na naman kayo dyan. Bakit baka sabihin, paano kayo nakakapasyal-pasyal dyan? Diba? At baka ingat kayo dyan kasi baka magsisigaw kayo ng amin ang the West Philippine Sea. Nasa China kayo, yari kayo dyan. Baka masalubong nyo si Michael Yang o best friend ni Digong. Kinakalaban nyo yun, yari kayo. Ingat kayo dyan pasalubong na lang. Pasalubungin nyo na lang ako. So yan mga kababayan, dito po nakita, ayan kung mapapansin niyo si First Lady medyo pikit yung mata. Ayan At sabi ng mga DD shit, ito raw si First Lady ay ginulpi. Sino gugulpi dyan? First Lady yan. Subukan mo gulpihin yan. Raratrating ka ng PSG. Diba? Subukan. Lumapit ka nga lang dyan at masagi mo lang yan. Baka ratrating ka ng PSG. Paano mangyayaring nagulpi? Mga fake news talaga itong mga DD shit na ito Kaya mga kababayan ako nagulpi to. Sabit ngumingiti-ngiti pa si First Lady. Ang hirap kaya ngumiti kung talagang black eye yan. Masakit yan. Di ba? So kayo talaga mga DD shit kayo, fake news kayo Tapos kapag nagalit sa inyo, si Claire Castro, sabihin na kayo mga fake news, iiyak-iyak kayo dyan. Di ba? Ayan mga kababayan, ayan po yung mga litrato. Happy pa nga si First Lady. At si Mayor Hanny Lacuna nandyan. DILG Secretary John Vic Remulla. Ayan po yung Department of Tourism, Culture and Arts of Manila. So ayan mga kababayan. Diyan po nakita. Ito, pakita ko sa inyo yung video. Ayan po, yan po. Tingnan ninyo. Sige. Ayan, nakashade si Madam First Lady. At talaga namang yung mga DDC, talagang binabantayan bawat kilos ng yan Uy, bakit may black eye si First Lady? Yan Hindi ko na piniplay yung kasi may music. Pero yan Ayan po ang pinagpestahan ng mga DDS. Yan po ang pinagpestahan nilang mga fake news. Kasi nga, bakit may black eye daw si First Lady? Sige nga, sinong Google P dyan? Subukan nyo lumapit. Sabay try nyo. Baka ratrating kayo ng PSG. Ayan, issue na naman sa kanila. Si Sara Duterte may hiwa sa leeg. Si First Lady naman, namamaga yung mata at sabi ng DD shit, ginulpi raw. At sinuntok daw kaya nagka-black eye. Ito mga kababayan ang dahilan. So para matapos na yung fake news na yan, maliwanagan ninyong lahat, ano ba talaga nangyari yan sa mata ni First Lady. Mismong si Sandro Marcos, yung kanyang anak, ang nagpaliwanag, ano ba talaga ang dahilan kung bakit namamaga ang mata ng kanyang nanay. Etong si First Lady Liza Araneta Marcos. Makinig mga DD shit. Good afternoon to all of you and welcome to Malacanang. First of all, I would like to extend my deepest apologies. Number one, for being extremely underdressed. I was just told about 20 minutes ago that I would be taking the place of the First Lady. But first of all, I would like to give and extend her heartfelt apologies. The First Lady woke up this morning. She had a very adverse allergic reaction. So she looks like she got into a fight with Manny Pacquiao. So I don't... Ito, sabihin na naman, hindi totoo yan. Niloloko lang, kalokohan yan. Bakit? Hindi nyo naranasan yon? Meron, yung anak ko nga Alam nyo ba, pagka nakakain siya ng pagkain na allergic siya, namamaga talaga yung mga mukha niya. Namamaga, nagkakaroon ng, basta namamaga, yun na yun. Ganun din, kay Liza Araneta Marcos. Napagising na lang daw niya, napansin niya namamaga. At ang itsura daw, para nakipagsuntukan siya kay Manny Pacquiao. Diba? Talaga maga-maga kitang-kita Pero hindi pa nga malalaya. At least yun magalang. Talagang allergy. Pero kay Sara Duterte, hindi allergy yun. Hiwa sa leeg yun Diba? Mas malalaya yun mga kababayan at mas nakakatakot yun. Hindi naman allergy. May allergy ba na mahiwa yung leeg mo? Yung allergy talaga, totoo yan. Ako, naniniwala na allergy yan. Kasi, unang-una iisipin ko, sinong bubugbog dyan? First Lady.
Subukan nyo nga lumapit dyan, baka paratrating kayo ng PSG. Diba, hindi, sa totoo lang. Baka sabihin na naman ang iba wala, BBM ka na. Hindi, nagiging lang ako, nagiging patas lang ako, mga kababayan. Diba, huwag kayo magpakalat ng fake news kasi kayo mga DD shit kayo. Ha? Talagang lahat na lang napapansin ninyo. Ito, pinaliwanag ni Sandro Marcos, ano ba talaga nangyari? So, hindi po nagulpi ang ating First Lady. Hindi po siya sinuntok ni Manny Pacquiao. O pagising na lang niya, merong allergy. Talagang may mga allergic reactions po kasi tayo. Sa alak, sa tubig, sa pagkain, even sa surroundings. Hindi po natin may iwasan yan. Eto nga mga DD shit naman. Ginawa agad issue. At yun nga raw, nakipagbugbuggan daw. Kasi kung nakapagbugbuggan siya, dalawa sila ng presidente, di dapat meron ding tama si Presidente Marcos. Bugbugan ganun. Sutok. Gusto po na, saluhin mo to, bongbong, oh. Ganun na, Alisa, itong sayo. Bagadag, blag. Kita naman natin kay Presidente Marcos, wala man lang siyang kahit anong sugat. Di sana may kalmot-kalmot man lang siya. Kung nagbugbugan yung dalawa. Hindi po. Ayan nga po, pinaliwanag na. May allergy. I think she'll be showing herself today. But rest assured, she wanted to send me as somewhat of a symbol to show how supportive we are of this incredible program and the awardees that are in it. Okay, ito lang napansin ko lang Ibang-iba talaga si si Sandro Marcos Noong una mga kababayan, meron pa nga akong binanatan ko rin to si Sandro Marcos dati. Kasi sa kanilang rally, nagkabulol-bulol siya. Siguro, syempre, kahit magaling ka, fluent ka mag-English, minsan, nabablock ka Kumbaga, na may mental block ka. Hindi ko lang alam kung bakit na mental block siya noon. Siguro na-overwhelm sa sobrang dami ng tao. At first time na tumakbong presidente, yung kanyang ama, at siya yung nagsasalita. Kabulol-bulol siya. Pero ngayon, tingnan nyo, napakadiretso magsalita, nakakabilib, talagang Inglesero. Hindi katulad nung isang pamilya dyan na gustong maging presidente o humawak na pumasok niyan sa Malacanang uli, kanilang pamilya, yung mga anak niya, wala Wala sa pananalita, sa fluent, sa pagsasalita. Ibang-iba talaga. Sa akin parang yung breathing. Pasensya na kayo mga DD shit. Napansin ko yung breathing na parang ibang-iba. Hindi mo marinig na nagmura. Di ba? Hindi mo narinig na magmura. Kahit galit na siya, hindi niyo siya narinig na nagmura. Kaya bilib ako dito kay Sandro Marcos. Magaling na, matalino, at magalang. Napakagalang na tao. Kaya, iba. Yung level ng pamilya ni Marcos at ni Duterte, parang ang lahayo. No? Wala, napansin ko lang. Nakwento ko lang sa inyo. Okay, so yan mga kababayan Hindi ko natutuloy. Total paliwanag ni Sandro Marcos. Ano ang dahilan? Bakit may tila ba black eye ang kanyang nanay na si First Lady Liza Araneta Marcos? Ayun daw ay allergy. Ayan mga kababayan, allergic reaction. Di naman niya sinabi yung talagang sanhi ng allergic reaction. Pero ako naniniwala, nangyayari talaga yon. Sabihin na naman ng mga DD shit. Hindi totoo yan. Hindi, nangyayari talaga yon. Isa anak ko talaga nangyayari yan. Namamaga talaga yung Pag nakakain lang nung shrimp, basta, okay, hindi ka nakakain ka ng hindi masyadong luto. May allergic reaction, talagang namamaga yung mukha mo. So, yun lang mga kababayan. Eto kasi mga DD shit. Ano pinagsasabi. Sinuntok daw ni Manny Pacquiao Nagbugbugan daw yung mag-asawa Wala talaga itong mga DD shit na to. Ang hina talaga ng kapasidad ng kanilang mga utak. Sobrang babaw. Mga bopols talaga mga kababayan Talaga mga fake news talaga. So, yun lang po.
Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.